war na ibinirahay. Kung mabati nimo nga ang kalibutan kusog ug hatak. Kung ang kalibutan kusog ug hatak sa imo, buhi. Okay? Kung kusog ug bira ang kalibutan sa imo ha, buhi na. Okay. So usahay ang ato ang work, ang atong trabaho, ang ato ang adlaw-adlaw nga activity kusog ug hatak padulong sa kalibutan. Subuhian na nato na. Okay? So, Psalms chapter 1, verse 1 hatod sa verse 6, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Blessed. Meaning, no, dili nato sundon, buhaton, ug mubarog ta sa pamaagi sa kalibutan. Ang word sa Ginoo is the eyes of the Lord, or the Lord watches over the way of the righteous. Subot pasabot, hangtod nga naata sa kalibutan kauban sa mga barkada nga ungodly, wala gyud ang mata sa Ginoo sa imo. The Bible is very clear. The Lord watches over the way of the righteous, but by the way of the wicked leads to destruction. Ang promise sa Ginoo, once ang usa ka Christian, ang iyang kalipay naa sa law, naa sa word of God, a person is like a tree planted. Kung ang corruption dili immediate ang result, ang magpabilin sa kabubuton sa Ginoo dili pud immediate ang result. Kaya ingon dito, like a tree planted in streams of water. So but pasabot no nga ang iyahang pagbunga naay season. Ingon dito, yields its fruit in season, and who does not wither, whatever they do prospers. So gradual siya, hinay-hinay siya nga ang Ginoo naga-establish, no? Tanan ta diri nangabot sa church. Pag-abot nato diri, halos wagi sakyanan ang church. Ang pinakadato sa mua sa unang panahon, Pastor Tony Regyud, hangtod karon. Siya Regyud pinakadato kaayo, grabe. Manimba mi sa una, siya Regyud na sakyanan. No? Karon halos tanan na anay sakyanan. Nakita ninyo? Ingon dito, yields its fruit in season. Kung nagpabilin lang ta. So daghang mga tao nagpabilin. Nagsugod ang church 1986, karon manghigala pila na ka years nga nanglabay. That person is like a tree planted by streams of water. Meaning, dili ka maabtag tinghulaw kay naay kanunay naay backup nga moist, no? Naay water, naa kadya, naay tubig kanunay, naay supply. So dili na siya immediate, no? Dili na siya right away. Kung ang corruption hinay-hinay, ang prosperity nga ginahatag sa Ginoo, ingon ko dito, whatever they do, ingon sa verse 3, prosper. So hinay-hinay. Okay? So thank you Lord. Daghan natang mga dato diri. Hallelujah. No? I claim it dayon. Kaya tingala ko aning mga dato, no? Di gyud mo angkon nga dato. Kani pong dili dato, magpakitang murag dato. Maglibog ta ninyo. Amen. The power of good example. Matod pa ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 17 to 19. Join together in following my example. Muna, importante kayo. Ang pinaka-key sa discipleship, example. Okay? Brothers and sisters, just as you have us as a model. No, model. Example. Keep your eyes on those who live as we do. Muna nga, daghang mga church karon, no? Thank you Lord, di lang man kita, daghan man po mga church nga ginagamit ang Ginoo,
pero walay power of example. Ang example, every Sunday lang naa. Pero ang daily prayer, ang words gagawa sa baba, ang lifestyle, ang pagbitbit og Bible, ang imong attitude towards your cellphone, ang imong attitude towards your marriage, imong asawa, imong mga anak, inyong mga silingan, kauban sa trabaho, siguro gapanaway na sa imo. Pero ang power of example at the back of their mind, they know and they know that they know nga naagi Ginoo sa imong life. By pride, di na nila i-appreciate. But because of your good works, Matthew 5:16, let your light shine. Kanang ilang nakita nga every Sunday, di jud mo wave ang imong life nga mo simba. Simba gyud ka. Simba bisag unsaon. Nya ang imong mga tugtog sa balay, dili itong mga rock nga murag wa nay words nga puro na lang gitarag kinaskasan, no? Unya usahay patugtog tag tingog sound system nga murag di ta kailag silingan ang mga tao, di katulog. Makalimot sila sa imong apelyido, pero mingon sa kanang balaya na way respeto. Walay ano, pero karon nga na Christian na ta, naatay power of example. Muna ingon si Paul, ayaw lantaw atong bad example, diri mo lantaw sa mga good example. Okay? Ingon siya dito, many live as enemies of the cross of Christ. Daghang kaayo nga nanginabuhi nga nahimo na hinuon silang contrary sa pamaagi sa Ginoo. Their minds is set on earthly things. So as a Christian, mahimo gitang example, model. No? Katong imuhang suot nga puok kaayo, no? Puok, makita na halos ang imong kalag, hinahinayon na nato to, no? Ayaw kay pagdaginot og tila. Ato nang bukad-bukad. Ayaw tong murag ka ng suman ba nga budbud nga gaburot-burot. Kay nga naman, model ta sa uban. Okay? So, padayon ta. The door to our souls. Naay pultahan day sa atong kinabuhi. Okay? There's a door to our souls undetected. Eyes and ears are the entrance of our soul. Pero naay mga pultahan sa atong kinabuhi nga wa ta kabantay entry point sa kaaway. Kung kanunay ta makig-uban sa atong mga barkada, makigugoy-hugoy, makig-join, makig-overnight, makiglaag, maato aning lugaran ni well and good. Pero be careful. Be careful. Matud pa sa atong gisgutan last time, si Jonadab, kung wala na unta na ang nakapaminaw si Amnon sa advice ni Jonadab, no? Gi-advisean man ni Jonadab, pasakit-sakit lang good, no? Sa 2 Kings, unya iyang gi-rape si Tamar. Tungod sa mali nga advice, dili godly, ang nahitabo collateral damage. Tanang anak ni David, gipa-reunion, gipamatay ni Absalom. Kay nga naman, nagsugod sa simple nga advice. Okay? Nagka-collateral damage. Daghanay nung nangamatay. Kay tungod manghigala sa mali nga higala. Okay? So, nga naman under the divine law, no, namatay natural law, the law of gravity, the law of physics, the law of life, napotay gitawag no nga divine law. Kaning divine law, this operates under the rules in the spiritual realm. Sa divine law, si Satanas restricted gyud di ginapakapangilabot sa tao. Si Satanas walay gahom nga maghatag sa tao nga maut-ut yang kinabuhi. Si Satanas dili pwede mutunglo sa tao. Limited gyud siya, restricted. Ang yawa sa divine law di gyud pwede manghilabot sa tao. Pansin niyo, dili tanan maposes. Dili tanan mahilabtan sa yawa. Except sa divine law nagaingon unless we grant him a legal access. Gawas kung ang pultahan, imong abrihan. Pag imong abrihan ang pultahan, imong balay, abrihan nimo sa Tupperware, abrihan nimo dito sa barkada,
Pero pag Bible study, siradaan mo. So meaning, ikaw ang nay power nga naghatag sa legal access kinsa imong pasudlon sa imong kinabuhi. Under the divine law, the devil cannot force his way in without an invitation. Ang yawa, di gid siya pwedeng mamugos kung walay legal access. Last week, gi-invite mig kasal. Dalon pagyudta nako akong anak kay wa say gihimo. Pero according sa natural law, ang invitasyon duhara. Di ta pwede magdalag isa kay wa ka na count. Pag abot na mo dito sa kasal, gipangita ang among ngalan sa lamisa. May na lang wa giuban akong anak, wa gid siya sa lista. Mahimo gid siyang gwardiya dito sa gawas. Okay? So, nakasulod mi sa usa ka elegante nga kasal tungod sa invitasyon. Daghang tao sa gawas, pero di sila pwede mo sulod nga walay invitasyon. Ang mga lamisa sa presidential table, nakabutang ang among pangalan dito tungod sa invitasyon. Ang yawa pod na ang yang legal access sa atong life, makasulod lang sa atong kinabuhi kung naay invitasyon. Ang problema, daghang invitasyon sa gawas. Namino ba ta? Daghang invitasyon nga usahay legal access sa yawa sa ato ang life. Okay? So, under sa natural law, na gitawag na to the law of trespassing. Republic Act 3815, Revised Penal Code, Article 280. Grabe, no? Qualified trespassing to dwelling. Any private person who shall enter the dwelling of another. Basahin mo haga ng private property, nakamuhon, nakakural, no? Naa kay right diha, mo nang gitawag nilag later's will. Shall be punished by arresto mayor. Akong gitanaw na ko, unsa maning arresto mayor? Duha din ka klase, arresto mayor ug arresto minor. Kauban rin na sa, unsa ganito? Reclusion perpetua, mga legal term ba? Ang reclusion perpetua day is 20 to 40 years. Ang arresto mayor, 1 day to 6 months. Ang arresto minor, 1 day to 30 days. Kuya, kaya no? Pag ang usa ka tao manghilabot sa dili niya property, musulod ka sa no trespassing, okay? Imong kumbaga nasulod ka sa gitawag na to kanang enemy line. Ning sulod ka sa boundary nga dili imo. Ang security sa Kristohanon, ang imong safety within God's boundary. Mo na ingon sa John chapter 25, no? Nga naay gitawag na to sheepfold. Na boundary. Diri sa church natay mga boundaries. Okay? Boundary sa discipleship, boundary sa marriage, okay? Ang boundary sa marriage, higugmaon ni imong asawa. Pag makigchat na ka sa laing asawa, ning lampas na ka sa boundary. Asabtan ba nato? Ning cross na ka, kumbaga naigo ka sa law of trespassing. Ning sulod ka sa laing property, di na nimo property. Okay? So, mo na siya ang law of trespassing. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be alert and be sober. Ingon dito, your enemy, the devil, prowls like a roaring lion. Nangita kung kinsa iyang tukbon. According sa National Geographic, no, nga ang mga lion is territorial. Every time the lion roars, pag magulob gani ang lion, iyahang gipakita ang iyahang territorial behavior. It is a demonstration of power to warn you, tanang makadungog sa tingog sa leon, ang mga kauban niyang leon o ubang mga hayop nga nakadungog, gusto niyang ipahibalo, ako'y nagdumina aning lugara.
So, meaning ana, territorial. So, there are times, pag naata sa mali nga barkada, mali nga mga kasusyo, mali nga mga kaubanan sa balay, wa ka kahibalo, naanata sa enemy line. Dako og chance nga usahay, gihatagan nato sila og legal rights. Naa sila'y katungod, nga pwedeng mutukob pod. Ang ato ang good character, pwedeng makurap. Okay? Ang ato ang godly nga mga intention, pwedeng dili na badayon tungod sa ilahang mga mali nga influence. Okay? So, ang enemy line, ingon sa 2 Corinthians chapter 6, verse 17 to 18, matud pa ni Paul, come out from among them. So nakita niyo, klaro kayo ang boundary. Klaro kayo ang borderline. There is no security outside God's boundary. Come out, gawas. Ingon ang Ginoo, be ye separate. Paghimo og margin, paghimo manghigala og limitation, ingon ang Ginoo, touch not the unclean thing, and I will receive you. Klaro kayo ang word sa Ginoo. Okay? Nya ingon siya, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord. So, sa ato ang Christian life, dapat na mga borderline. Kabaluta, asa lang takutob. Kung na mga reunion, madto ta. Pero kabaluta, asa lang takutob. Pero during sa reunion, usahay, na mga inom-inom. Nya, usahay, dili pa taka-stand. Okay? So, makita nimo mga higala, nga sa Christian life, dapat magbutang tag mga boundaries. Kabaluta, asa lang takutob. Kung manawag ang atong mga best friend, kababata, ug uban pa, bantayan nato na. Labi na sa mga parents, no? Ang atong iampo, nga ang atong mga parents, proteksyonan ang atong mga anak sa mali nga boundary. There are times, akong anak mo hangyo, matulog sa mga classmate. Nganong di ta mo sugot? It's because, wa ta kahibalo, kay basin, malampas siya sa boundary. Abila ni mo nag-assignment, pero nag-overnight og dula og computer. Isa lang kadula ni mo sa computer, ang increase sa dopamine spikes, mangita na ka, matulog ka, nagsigi ka pog dula. Hangtod, wala na tong imong karaang friends, dito sa pika silingan, tiwason mo imong dula, hangtod mag-lead sa addiction, ang ilang karakter na kurap. Okay? So makita nato mga higala, klarong giingon sa Ginoo, come out. Come out, be separate, and I will receive you. So there is no security outside God's boundary. Besides, sa sheepfold sa Ginoo, okay, sa John chapter 10, ingon dito sa sheepfold sa Ginoo, kasagaran ang leon, ang wolves ug mga bear, naghulat dito gawa sa koral. Diya lang na sila maghulat. Kay kasagarang baby nga karniro, magpaduol sa koral. Kasagarang baby nga karniro, kung kinsay mo gawas sa koral, then, maingon dayong kaaway, akuan ni siyang legal rights. Nganong legal rights man? Kay pagtabok sa koral, this is my property. Okay? This is my property. Okay, paminaw mga disciple, pag naa kay number sa unbeliever, gwapa man na, estudyante man na, minyo man na, unya, nasa imong punbok, ang tawag ana sa yawa, legal rights. Naana say katungod, kaya nga naman, hinglampas naman ka sa boundary. Naigo ka sa law of trespassing. Iyahan naman tong territory. Okay? Munang ginapatanggal na to ang habak. Ginapatanggal na to ng mga ritual sa atong lawas. Kung naakay mga lalanana sa balay,
naay mga punsoy sa balay, naay mga baki dito, naay mga anak, pangkuhaon na to na. Kaya nga naman, ang tawag ana legal rights sa yawa. Kinaman sila access. Ikaw may nagpasulod ana, karon pwede kong musulod sa imo, kay imo makong gitagaan og katungod. Okay? So gusto sa Ginoo nga maghimo ta og boundary. Kay kung dili na to na buhaton, nakakross ta sa enemy line. Okay? Nakakross ta sa enemy line. So bantayanan kayo nato ni. Ang Laodicean Church sa Revelation chapter 3 verse 20, ingon ang Ginoo, no? Kay ang Laodicean Church feeling dato. Ingon ang Ginoo sa tinud-anay lang hubo mo. Isa pag hinulsol kay kung di mo maghinulsol, o sa ingon sa Ginoo, naara ko suportahan, nagatuktok, no? Gatuktok lang ang Ginoo dito. Makita nimo, dili pwede mosulod ang Ginoo. According sa divine law, ang Ginoo ug ang yawa dili pwede manghilabot sa tao hangtod walay imbitasyon. Muna dapat day imbitahan nato ang Ginoo. Ginalit na to ang tao dire sa altar nga sila ang mo invite sa Ginoo kay di man ko pwede mo invite. Mayon ko, Lord, sudli ang lawas. Dawaton ako ka pinaagi kay Samuel. Di man na pwede, no? Dapat siya ang mo invite sa Ginoo. Ingon dito, if anyone hears. So makita nato nga sa under sa divine law, mismo ang Ginoo dili pwede manghilabot sa tao nga walay invitasyon. Muna dapat ta maingon, Ginoo, pasaylo ako. Dapat ikaw mismo mo abri sa imong kasing-kasing sa paghinulsol. Ang promise sa Ginoo, I will come in and eat with Him. Sa Bible times, once makigsalo ang imong bisita, meaning naay covenant agreement. Muna ingon ang Ginoo, makigsalo ko kauban niya. So, ang promise sa Ginoo, I stand at the door. So, ang problema dito sa pultahan sa atong kinabuhi, duha ka buok nag-atang. Ang Ginoo o base ang imong mali nga barkada. Okay? So, ayaw abrihin ang pultahan sa kalibutan. Kay sa pultahan sa kalibutan, ako sa una, dito ko nakakaton og bisyo tungod sa mali nga barkada. Okay? Mali nga mga istorya, usay mga marites nga mali. No? So, bantayanan kayo nato na. John chapter 13, verse 21 to 27. Ingon si Jesus Christ, this very night, one of you will betray me. Muna word ni Christ. So, iyang gi-expose kinsa ang traitor sa group. Sa 12 disciples, siyempre, kung ikaw ang Judas sa group, nadyo kay instinct nga makaingon, patay, sakpan ko, no? Pwede nga mo angkon si Judas. Dayon nag-iyahig ingon ang mga disciples, Lord, ako ba? No, akong giumit diha nga verse kitaas kayo. Tubag si Tomas, ako ba? Tanan sila. Paabot kay Pedro, Lord, kinsa gyud ay? Ang tubag ni Jesus, Jesus answered, verse 26, it is the one to whom I give the piece of bread. Karon kung ako nahuna ba, Pinoy man siguro ni Jesus, no? Kay kaning pagtuslo-tuslo og pan sa kape, iya na dayong gihimo, dili day ang origin sa Pilipinas. Sa time ni Jesus, magtuslo na day sila pan dito sa kape. Ingon mo siya, kung asa na ko ituslo ang pan dito sa iyahang kupa, unya, iya daw itunol, then siya ang nagbetray. So makita nato manghigala nga si Judas gitagaag chance to confess. Pwede siya mo confess, ako to Lord. Pero the decision of Judas was finalized. Verse 27, as soon as Judas took the bread, pagdawat ni Judas sa bread, automatically Satan entered. Makita nimo, wala siya immediate nga nisulod sa tao. Wa din siya kalit lang misulod, dili pwede. According sa divine law, di pwede manghilabot ang yawa sa imong kinabuhi hangtod wala siya legal rights. So nakadecide naman si Judas, si Satanas nakasulod.
usahay ang Satanas makasulod sa atong pamilya, makasulod sa atong kaminyoon, makasulod sa atong mga anak, sa mali nga environment. Mali nga barkada, mao na hinungdan manghigala nga si Satanas manghilabot sa atong kinabuhi. So crossing the enemy line gives the enemy his legal rights. Now, ang pangutana ba, nganong daghan mga batanon mas malipay mangyud sa gawas? Nganong daghan mga batanon karon, nganong mas gusto manila ang impluwensya sa kalibutan kaysa church? Dako na nga question ba? Now, na ako'y nakita manghigala nga European studies sa Switzerland on the father's role in the home. Mo din na sa Amerika karon unsa nila? Gina-revive nila ang father and son nga nga mga movie nga kani-ganing palabas nga World War Z, ang Nemo, ang daghang sila palabas nga inspired nga ma-revive balik ang father and son. Kay halos tanan mother na nasa balay. Tanan lang nasa sa balay ba, puro mama na lang tanan. Okay, according sa pagtuon, ang nag-survey ani o ang nag-study ani is Lutheran Church. If a father does not go to church, even his wife does, only one child in 50 will become a regular worshiper. According sa ilahang pag-study ani, nga kung ang papa walay relasyon sa Ginoo, nya ang asawa lang mo'y sigig simba, sa 50 ka anak, isa lang yun ang mo-respond. Rare kayo. Okay? Ikaduha, if the father goes to church regularly, nya ang mother wala, 66% of the children will become a regular worshiper. Layo kayo ang ratio. 1:66. Kay, ang father is the foundation in the home. Okay? So makita nimo manghigala nga kasagaran ay mali nga influensya kanang mag-riot diha sa gawas, kanang mga nag-adik-adik diha sa mga mali nga barkada, ang missing role of the father in the home. Okay? Napasilaing pagtuon. If both parents go to church regularly, magpapa nagasimba sa church, 75% of the child becomes a regular worshiper. Mas gwapo gid ay, no? Family ang mga lagad sa Ginoo. Okay? Padayon ta. Ang diminishing role of parents. Nganong mas love nila ang mali nga barkada kaysa Christian nga barkada. Okay, accordingly, 90% nga mga layas nga anak pasaway, mudagan dito sa ilahang mga kababata are from fatherless home. Kani nga survey ila gining gihimo. Kay napansin nila nga nagataas ang rate sa corruption sa atong kalibutan. 90%, imagine, halos mga anak nga nagbalin-balhin ato sa auntie, ato sa lula, hangtod halos di na mauli sa balay. It's because wala na'y father sa home. 85% of all children with behavioral disorder ang batasan di na matulon tungod gihapon sa fatherless home. 71% nga wa katiwas og high school walay papa nga nag-serve sa balay. I mean, dili patay ang papa kundi ang papa wala nag-stand. Tama-tama gid sa Father's Day, no? 75% sa mga ulitawo nga naa sa drug center sa rehab tungod gihapon sa mga amahan nga wala nag-stand labi na wala sa Ginoo. 85% sa mga batan-on nga nasa prisuhan gikan sa balay nga walay amahan. Namo ko'y amahan nga naa sa balay pero murag dili amahan. Kay ang mama murag amahan. So 63% nga nag-suicide gikan gihapon sa fatherless home. Salamat sa maong European survey nga gihimo sa Lutheran Church nakahatag sa tuwag awareness nga na-inform ta
nga kasagaran di ay mga latagaw nga mga anak. Kasagarang mga anak nga naa sa mali nga influensya, dako kayo role ang amahan sa balay. Okay? Dako kayo role. Kaya nga naman, si Satanas kabalo siya nga ang amahan, foundation. Ang meaning sa father is Abba. Abba means source. Matod pa sa Greek word, meaning niya na source. Siya ang naggunit sa tibuok pundasyon. Pag ang papa dili mo stand sa balay, ang foundation makrak. So dili magdugay mo collapse. So mga higala, no, ayaw tuguti nga ang atong mga anak maadto sa mali nga influensya. Ayaw tuguti nga imong mga anak imong pasagdan dito sa mga mali nga barkada. I-serve ang imong kaugalingon as a head of the home. Okay? So, kana lang, no? Usa ka pagpahibalo sa to atanan nga usahay i-blame na to. Ngano man ni akong anak mas ganahan magyud atong iyang igagaw. Di man moadto sa church, mga higala, basin wala nay nagstand nga father sa balay. Godly father. Ha? So, diri ta magtapos, gusto nako ipahibalo sa inyo ha, no? 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Ang muguba sa atong kinabuhi, dili lang si Satanas. Apil ang mali nga mga barkada. Apil ang mga mali nga influensya. Muna, karong kabuntagon, natapos na ang atong series, no, about sa bad company corrupts good character. At least, it's high time to inform nga nagkinahanglan ta og family nga mga lagad sa Ginoo. Dapat tibok family mga lagad gyud sa Ginoo. Kay palakpakan nato tungguhi nga Dios.